Nagsimula ang kwento sa mag-amang sina Eve at Javier Macaro sa tabi ng dagat malapit sa kanilang bahay. Sinabi ni Javier na kamukha ni Eve ang kanyang nakatatandang kapatid, subalit walang natatandaan si Eve tungkol sa kanya. I wish I could remember her. Pagsapit ng gabi, habang pinagmamasdan ni Eve ang ballerina music glass box na bigay ng kanyang ama, ay mayroong mga assassin na palihim na sumugod. Agad itong napansin ni Javier, kaya agad niyang napigilan ang ilan sa mga ito. Agad na pinuntahan ni Javier si Eve upang itago sa isang sikretong lagusan para sa kanyang kaligtasan. Patuloy na kinalaban at pinabagsak ni Javier ang mga assassin, subalit dahil sa dami ng mga ito ay napabagsak din siya kalaunan. Sinabi ng Chancellor na tinanggap nila si Javier at hinayaang mapangasawa ang kanyang anak kahit na siya ay tagalabas, subalit sinuklian niya lamang ito ng pagtakas dala-dala ang kanyang anak. Dagdag pa niya ay wala ng karapatan si Javier simula nang mamatay ang kanyang asawa. Plano ng Chancellor na kunin ang bata. Where is she? Kaya siya naparoon, subalit nagmatigas si Javier. Binigyan ng Chancellor ng baril si Javier at sinabing barilin mo ang iyong sarili kapalit ng buhay ng bata. Subalit kapag binaril ni Javier ang Chancellor ay mamamatay siya pati na rin ang anak niya. Walang nagawa si Javier kundi itutok ang baril sa ulo niya. Subalit hindi napigilan ni Eve, napigilan ang ama. Dahil sa pangyayaring yun ay ginamit ni Javier ang baril sa pagbaril sa isang assassin at buong tapang niyang nilabanan ang mga ito abot sa kanyang kakayanan. Nagmadaling umalis ang Chancellor sa lugar sa gitna ng labanan. Ganun pa man ay nakahanap ng pagkakataon si Javier na maglagay ng bomba sa loob ng bahay at nagmamadali silang umalis doon. Ibinigay ni Javier kay Eve ang music box niya, subalit biglang may bumaril sa kanya sa kabila ng dingding. Matagumpay na nakalabas ng bahay ang mag-ama bago pa ang napakalakas na pagsabog. Subalit di kalaunan ay namatay din si Javier dahil sa matinding tama ng bala na lubos na ikinalungkot ni Eve. Kinabukasan, habang nakaupo ang bata sa istasyon ng pulis, ay dumating si Winston. Sinabi niya na ang tanging gusto ng kanyang ama ay makapamuhay siya ng malaya at normal, at ang tanging maitutulong niya ay dalhin siya sa pamilya ng kanyang yumaong ama. Dinala siya ni Winston sa Tarkovsky Theater sa New York kung saan naroroon ang himpilan ng Ruska Roma Organization. Tinanggap si Eve ng direktor at sinabi sa kanya na nakuha man nila ang kanyang nakaraan ay hindi niya dapat hayaan na pati ang kanyang kinabukasan ay magkaganoon din. Samantalang binigyan naman ni Winston si Eve ng isang gintong barya at sinabing handa siya palaging maglingkod para kay Eve. Ibinunyag ni Nogi na ang kanyang ama ay isang Ruska Roma din na katulad niya at tinatawag itong Kikimora na kalaban ng may maiitim na kalooban, ngunit tagapagtanggol ng mabubuti ayon sa alamat. Lumipas ang 12 taon, nagsusumikap pa rin si Eve na maipakita sa direktor na magaling na siya sa pagiging isang balerina, subalit hindi pa rin kumbinsido ang direktor kaya patuloy pa rin siyang sinanay araw-araw at ibinigay niya ang lahat para maipakita na talagang handa na siya na maglingkod para sa organisasyon. Makalipas pa ang maraming pagsasanay ay magaling nang nagagawa at nalalampasan ni Eve ang mga training at pagsubok na ibinibigay sa kanya. Di nagtagal ay napansin ng direktor na handa na si Eve para sa huling parte ng kanyang pagsasanay. Iniharap si Eve sa isang miyembro ng Ruska Roma na may katagalan ng naninilbihan sa kanilang organisasyon, subalit agad na naunahan ni Eve na buuin ang baril. Noong una ay nag-aalinlangan pa si Eve, subalit babarilin naman siya nito kapag hindi niya ito pinatay, kaya kinalabit niya ang baril at tinapos ang babae. Mga kabayan, kaunting pabor mula sa inyo. Kung mahilig kayo sa ganitong mga videos, ay huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod pa na entertaining videos na gaya nito. Isang araw ay nakita ni Eve ang babayaga na kausap ang direktor. Nasaksihan din niya ng sunugin ng tattoo ni John sa likod na nagpapawalang bisa sa kanyang kaugnayan sa Ruska Roma. Bago makaalis si John ay tinanong ito ni Eve kung ano ang ginawa niya para makaalis sa organisasyon. Sinabi ni John na makakaalis siya doon at hindi pa huli ang lahat. Kasunod nito ay ibinigay na ni Nogi ang unang misyon ni Eve kung saan ay kailangan niyang iligtas ang anak ng isang mayamang negosyante na si Katla Park laban sa mga posibleng kidnappers. Binigyan siya ni Nogi ng baril na may mga rubber bullets. Agad na nagtungo si Eve sa kinaroroonan ng babae at nakita niya na nilapitan si Katla ng mga kidnappers. Sumugod kaagad si Eve at nakipaglaban bagaman hindi pa siya ganoon kabihasa
sa hand-to-hand combat ay nagawa niyang makipagsabayan sa pakikipaglaban dahil sa mahabang training at pagnanais na maisakatuparan ang kanyang misyon. Sa gitna ng pakikipaglaban niya ay nagawang tangayin ng leader ng mga kidnappers si Katla, kaya nagmadaling sumunod si Eve para rescuehan si Katla. Maraming tinamong tama ng sipa si Eve mula sa leader ng grupo, subalit di nagtagal ay napabagsak din niya ito gamit ang martilyo. Dahil sa nangyari ay naialis niya ng ligtas si Katla sa club. Dahil sa tagumpay ng kanyang unang misyon ay naging opisyal na kikimora na si Eve, kaya nilagyan siya ng tattoo sa likuran na kagaya ng kay John. Ito ay sumisimbolo na siya ay isang ganap na miyembro na ng Ruska Roma. Binigyan si Eve ng pangalawang misyon at nagawa rin niya ito ng napakagaling gamit lamang ang maraming kutsilyo na kumitil sa maraming kalalakihang assassin. Habang papaalis si Eve sa lugar ay biglang may umatake sa kanya na isa pang assassin na sakay ng kotse. Nagkaroon ng tama ng kutsilyo si Eve dahil sa assassin na ito, subalit ganoon pa man ay nagawa pa rin niya itong tapusin. Subalit napansin ni Eve ang marka sa kamay ng assassin na katulad ng mga lalaki na pumatay sa kanyang ama noon, kaya galit na dinala niya ito sa direktor upang tanungin siya tungkol dito. Inakusahan ni Eve ang direktor na may alam ito tungkol sa markang daladala niya, subalit sinabi ng direktor na hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Ang grupong ito ay mas matagal nang naitatag kaysa sa Ruska Roma at walang sinusunod na alituntunin. Dagdag pa niya na huwag nang maghiganti sa grupo dahil sa panganib na pwedeng dalhin ng mga ito. Sumang-ayon naman dito si Eve. Subalit naisipan niya na puntahan si Winston sa New York Continental. Kagaya ng direktor ay tumanggi din si Winston na magbigay ng impormasyon. Subalit nang iabot ni Eve ang gintong barya ay nagbago ang isip ni Winston at sinabi na ang hinahanap niyang grupo ay tinatawag na The Cult, ngunit walang nakakaalam ng eksaktong lugar kung nasaan sila. Ganun pa man ay may kilalang tao si Winston na may parehong marka at ito ay kasalukuyang naka-check-in sa Prague Continental. Agad na tumawag si Winston sa isang accountant para humingi ng impormasyon tungkol kay Daniel Pine. Matapos ang pag-uusap ni Winston at ng accountant ay ibinigay niya ang kopya ng impormasyon kay Eve. Nag-check-in si Eve sa katabing kwarto ni Daniel Pine upang makatawid siya sa gilid ng gusali. Hindi inaasahan ni Eve na ang una niyang makikita ay ang anak ni Daniel Pine. Agad namang tinutukan ni Daniel si Eve at tinanong kung ano ang kanyang pakay. Sinabi ni Eve na gusto lamang niyang malaman ang lokasyon ng grupo ng The Cult na pumatay sa kanyang ama. Sinabi ni Daniel na kasalukuyang napapalibutan ng mga miyembro ng cult ang hotel na ito upang kuhanin ang anak niya. Nagduda si Lena na nagbibigay ng impormasyon si Daniel kay Eve, kaya agad siyang tumawag sa accountant upang taasan ang patong ng ulo nito. Dahil dito ay agad na sinugod ng mga contract killer ang kwarto ni Daniel kahit ito ay labag sa patakaran ng Prague Continental. Matapang nilang hinarap ang mga kalaban at di nagtagal ay nakahanap ng pagkakataon ang tatlo upang makalabas ng silid. Habang ang tatlo ay papalabas ng Continental ay sinabi ni Daniel kay Eve na hindi hinahayaan ng cult na makalabas ang kahit sinong babae na miyembro ng grupo nila. Paglabas nila ng Continental ay mayroon na palang nag-aabang na kalaban. Nabaril si Daniel at nakuha ng cult ang bata at si Eve naman ay napabagsak ni Lena. Si Eve ay ibinalik sa Prague Continental upang parusahan, subalit siya ay pinalaya din kalaunan dahil sa hindi siya ang nagsimula ng gulo at wala rin siyang pinatay sa loob ng Continental. Sinubukan ni Eve na kumuha ng impormasyon sa lokasyon ng The Cult sa lalaki sa tindahan ng mga armas pero tumanggi ito. Ganun pa man ay napagdesisyonan ni Eve na bumili ng mga kagamitan sa lalaki, subalit kalaunan ay biglang sinugod ng mga assassin ng The Cult ang weapon shop ng lalaki. Nakipaglaban si Eve at ang lalaki hanggang sa maubos ang kalaban sa shop. Dahil sa pinsalang idinulot ng mga assassin ng The Cult ay napagdesisyonan ng lalaki na ituro ang posibleng lokasyon ng hinahanap ni Eve sa kabundukan ng Austria. Agad na nagtungo si Eve noong sumunod na araw. Tumigil siya sa isang restaurant at nakita niya ron ang maraming balerina na music box na kagaya ng ibinigay ng kanyang ama. Ngunit agad na may dumating na assassin ng The Cult at siya ay pinagbabaril. Nagawa niya itong tapusin, subalit nagtawag ang waitress ng mas maraming pang miyembro ng cult. Nagkabit si Eve ng kutsilyo sa kanyang baril gamit ang duct tape bilang paghahanda sa pagpasok ng mga assassin ng cult. Kahit nahihirapan si Eve ay nagagawa niyang mapatumba ang kanyang mga kalaban ng isa-isa. Sa kaparehong sandali ay hinarap ng Chancellor ang bata na apo pala niya at ang magiging tagapagmana pala ng kanyang trono. Subalit ang bata ay sadlak sa pagkamunghi sa kanya dahil sa ginawa nila sa ama nito.
Inalerto ng Chancellor ang buong village matapos siyang makatanggap ng update na hindi pa rin napapatay si Eve. Inutusan niya ang lahat na tugisin si Eve, subalit kahit pa nag-iisa lamang, ay hindi sumuko si Eve na makipagbarilan at makipaglaban ng sabayan sa mga tao sa village na umaatake sa kanya. Sa hindi inaasahan, ay napatumba na rin siya at kalaunan ay nahuli rin. Hinarap siya ng Chancellor at natuklasan nito na ang babaeng ito pala ay ang anak ni Javier na sinubukan nilang kunin noon. Ibinunyag din ng Chancellor kay Lena na ito ang kanyang nakababatang kapatid. Subalit habang nag-uusap si Lena at ang Chancellor ay nagawang makawala ni Eve sa mga nagbabantay sa kanya. Mabilis siyang tumakbo papalayo at pumasok sa isang bahay. Nagmadali namang sinundan ni Lena si Eve at nagkaroon ng pagtatalo at paglalaban sa pagitan ng dalawa. Sinabi ni Lena na silang dalawa ay magkapatid at parehong ipinanganak sa bayan na iyon. Naramdaman ng Chancellor na hindi pabor sa kanya ang nangyayari, kaya inatasan niya ang kanyang mga assassin na tapusin na ang dalawa. Pinasabugan nila ang bahay na kinaroroonan ng dalawa. Parehong nagtamo ng tama ang dalawa sa pagsabog, ngunit lubhang malala ang tama ni Lena na agad nitong ikinamatay. Makalipas ang ilang sandali ay sinugod si Eve ng mga assassin. Magaling na nakipagbakbakan si Eve at tinapos niya ang mga ito gamit ang isang samurai. Dahil sa hindi pa rin natatapos ang problema ng Chancellor kay Eve, ay naisipan niyang tumawag sa direktor upang pigilan si Eve at kung hindi ay magkakaroon ng giyera ang kanilang organisasyon. Ngunit dahil alam ng direktor na hindi makikinig si Eve sa kanya, ay sinabi niya sa Chancellor na magpapadala siya ng assassin na makakapigil kay Eve. Maya-maya ay dumating na ang babayaga na siya palang ipinadala ng direktor. Kaagad nitong nahanap si Eve at pinakiusapan na umalis na sa lugar na iyon, ngunit hindi ito sumang-ayon at agad na binaril si John. Hindi gumamit ng baril si John at nakipaglaban lamang siya ng hand-to-hand combat kay Eve. Habang sila ay naglalaban, ay patuloy pinapakiusapan ni John ang babae na umalis na sa lugar na iyon, subalit nanindigan ang babae na hindi siya aalis hanggat hindi niya napapatay ang Chancellor. Walang nagawa si John kundi ang pagbigyan si Eve ng hanggang hating gabi at kung hindi pa nagagawa ni Eve ang kanyang pakay sa oras na iyon, ay tatapusin na siya ng babayaga. Napansin ng Chancellor na patuloy pa rin na gumagala ang babae kaya inatasan niyang muli ang lahat ng kanyang assassin na tugisin si Eve. Subalit dahil sa pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban ni Eve ay nagagawa niyang mapatay ang bawat assassin ng cult na walang ubos na sumusugod sa kanya. Di nagtagal ay nakarating si Eve sa imbakan ng mga armas ng mga kalaban at kinuha niya ang flamethrower. Agad niyang tinira ng flamethrower ang bawat kalaban na sumusugod sa kanya. Dahil nananatili pa ring buhay si Eve, ay inatasan na ng Chancellor ang pinakamagaling niyang assassin na si Dex na tapusin na si Eve. Sa gitna ng pakikipaglaban ni Eve sa ibang assassin, ay bigla siyang inatake ni Dex gamit din ang flamethrower. Lubos na nagulat si Eve sa pag-atake, ngunit hindi siya nawalan ng loob na lumaban. Subalit di kalaunan ay na-overpower ni Dex si Eve at nabitawan ang kanyang flamethrower. Nakita ni Eve ang water cannon sa dingding, kaya agad niya itong ginamit laban kay Dex, subalit wala itong epekto sa kanya. Nagkaroon ng pagkakataong patayin ni Dex si Eve, subalit iniligtas siya ni John. Dahil sa pag-atake ni John, ay inatake na rin siya ng mga assassin. Subalit ang babayaga ay nananatiling nananaig sa kanyang bawat kalaban dahil sa matindi niyang combat skills at experiences sa pakikipaglaban. Dahil sa nalaman ng Chancellor na nakisali na si John sa labanan, ay nagdesisyon na ito na umalis para sa kanyang kaligtasan kasama ang batang si Ella. Subalit nakita ito ni Eve kaya agad niyang hinarang at pinagbabaril ang sasakyan ng Chancellor. Napatumba niya ang mga assassin na kasama ng Chancellor at hinarap siya nito upang kumbinsihin na walang magbabago kahit ano pa ang kanyang gawin sa lugar na iyon. Walang ano-ano'y biglang binaril ni Eve ang Chancellor. Nakita ito ni John at agad na ipinaalam sa direktor. Agad na dinala ni Eve ang bata paalis ng lugar at dinala sa kanyang ama na nasa New York Continental. Isang gabi, habang nanonood si Eve ng balerina ng kanyang kaibigan, ay nakareceive siya ng mensahe na siya ay isa ng ekskomunikado dahil sa ginawa niyang paglabag sa utos ng direktor. Mayroong $5 milyong na pabuya para sa makakatugis sa kanya, kaya agad siyang lumisan sa lugar upang harapin ang mga contract killers na nagnanais ng pabuya. Dito na nagtatapos ang kwento ng pelikula. Kung nasiyahan ka sa napanood mong recap, ay pwede ka rin maglagay ng pangalan ng pelikula na gusto nyong gawan natin ng recap. At syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel na ito para sa mga susunod pa na videos na gaya nito. Hanggang sa muli!